Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Nagsigawan at muntik pang magpang-abot sina Senador Alan Peter Cayetano at Senador Juan Miguel Zubiri sa sesyon ng Senado kagabi. Ang tensyon nag-ugat sa resolusyong nagbumungkahi kung saang distrito isasama ang mga Embo Barangay na inilipat sa Taguig mula po sa Makati. Habang wala kasi ito, hindi makakaboto ang mga botante sa lugar ng kanilang kongresista sa darating na eleksyon. Ang kinahinatnan ng pagtatalo sa pagtutok ni Mav Gonzales. Under the rules, you have 1 day. No, then pare, pag lugar mo, ilang beses ka nakiusap sa akin eh. Huwag mo ako sigawan. Ilang beses ka rin nakiusap pa. Hanggang doon na. Nag-abroad ka ba eh? Anong gusto mo? Anong gusto mo? Halos magpang-abot sina Senador Alan Peter Cayetano at Senador Juan Miguel Zubiri sa sesyon ng Senado kagabi. Nang lalong uminit ang sigawan, inawat na sila ni Senador JV Ejercito at Senate Sergeant at Arms Roberto Angcan. Tumakbo naman si Senadora Pia Cayetano at niyakap ang nakababatang kapatid. Sindak ka na sindak dito eh. Bakit? Sisigawan mo ako ng pakialam mo. Wala akong pakialam sa pupoto dun eh. Sinabi mo yun. Interest mo lang iniisip ko eh. Gusto mo ipapa-50 ano mo kami? Sabi ko sa'yo? Sabi ko, pare, baka pwede makiusap. This is too important. Ang pinagtatalunan ng dalawang senador, ang Senate Concurrent Resolution No. 23 na iniakda ni Cayetano para sa tinatawag na mga Embo Barangays o Enlisted Men's Barrios. Ang lugar, dating sakop ng lungsod ng Makati, pero sumailalim sa isang territorial dispute at sa desisyon ng Korte Suprema noong 2022, inilipat ang jurisdiction sa kanila sa lungsod ng Taguig. Gayunman, wala pang batas na nagsasaad kung saang congressional district sa Taguig kasama ang Embo Barangays. At habang wala pa ito, sinabi ng COMELEC na hindi makaboboto ang mahigit 200,000 rehistradong botante doon para sa kanilang congressman sa darating na eleksyon. Sa sesyon kagabi, hiniling ni Cayetano na talakayin ang resolusyong nagbumukahi kung saang distrito isasama ang bawat Embo Barangay dahil urgent daw ang sitwasyon at malapit na ang filing ng Certificate of Candidacy. Pero kwenisyon ito ni Zubiri. This was not in the daily agenda and this particular issue is on the disenfranchisement of these 10 Embo Barangays. However, Your Honor, I'm trying to get in touch with our colleague who is from Makati and I do not know, does this have any implication to Senator Binay's I can state for the record, Mr. President, it has nothing to do with Makati anymore. Because all of these barangays are now under Taguig, being administered by Taguig, and the problem is they'll not be able to vote for any... Can I ask for just a 1-minute suspension, she's calling. 1 minute suspension lang, Mr. At dito na nagsimula ang hamunan at mainit na pagtatalo ng dalawa. Pagbalik ng sesyon, kalmado na ang dalawa. If I raised my voice, it's because, it didn't have to go that way, and I apologize if I raised my voice. Okay, ang akin dyan, if it will help you, maybe we can pass this, we can take it up tomorrow. We did give due courtesy to Senator Nancy, even if this involves barangays that are no longer part of Makati, but because the chair thought it used to belong to Makati, we cleared it with her. The response was, she can confirm or deny the same tomorrow. It has nothing to do with Makati because it has everything to do with Taguig. 1998 ko pa kasama si Senate President Zubiri. So siguro we're entitled one heated argument, which is tonight. Sa huli, nagbati at nagyakapan ang dalawang senador. Inadopt na rin ng Senado ang resolusyon na hindi naman isang batas kundi naghahayag lamang ng sentimiento ng mga senador. Kanina, nakuha pang magbiro ni Zubiri nang madaanan si Senador Nancy Binay. Sabi ni Zubiri, miscommunication lang ito na naiwasan sana kung may konsultasyon sa mga senador. Nung in-explain naman niya, it's just a mere request of Congress, then okay. We already agreed that what happened. We already agreed that I think we shouldn't let our emotions run wild. Tumanggi ng magkomento sa issue si Cayetano. Pinuntahan ng GMA Integrated News ang Embo Barangay sa Taguig at nagpahayag ang mga residente roon ng pag-aasang makakaboto sila para sa kanilang kongresista. Nasanayan naman natin na tuwing butuhan may congressman. First time namin na Imbo pala walang congressman. Parang ang pangit naman. Anong pangit mo? Na hindi kami pwedeng
Nung hindi kami pwedeng bumoto ng congressman. Sabi ng COMELEC, hihintayin nila ang pasya ng Kongreso tungkol dito. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Kinumpirma ni Alice Go sa executive session ang isang personalidad na iniuugnay sa operasyon ng iligal na pogo. Gayun din ang isang teoryang napag-usapan sa Senado. Tingin naman ng isang senador, may mastermind sa likod nito. Nakatutok si Mav Gonzalez. There was one crucial personality confirmed by Guo Huaping. This corroborates a theory that the committee shared a month ago. Yan pala ang sinasabing napala ng Senado nang pagbigyan ng hiling ni Alice Go na magkwento sa isang executive session. Pero dahil confidential nga ang ganyang sesyon, hindi na idinetalye ni Senadora Risa Hontiveros kung anong teorya ito o kung sinong personalidad ang kinumpirma. Hindi rin naman siya kontento sa mga pahayag ni Go. Umaasa naman si Senador JV Ejercito na may makuha silang impormasyon kay Go. Nagtutugmaan niya ang mga sinasabi ni Go nung executive session. Tingin ko may mga mastermind talaga sa likod, no? Yung ganito kalaking operation. Importante lang sabihin niya sana kung sino. Pero sa ngayon, hindi pa niya masabi kung pwedeng maging state witness si Go. Ang state witness, sa pagkakaalam ko, yung least guilty. Kung ba ituturo niya kung sino ang most guilty, then sa DOJ, kung tingin nila pwede siyang maging state witness. Kung ituturo niya kung sino talaga ang mga mastermind. Samantala, iimbitahan sa susunod na pagdinig ng Senado si dating PNP Chief Benjamin Acorda at iba pang PNP official kaugnay ng larawan kasama ang ilang personalidad na iniuugnay sa Pogo. We deem it important to give them a platform to respond in the interest of fairness. General Acorda gave us the assurance, members of the Council of Chiefs, na wala siyang ginagawang masama. At hindi siya yung Chief PNP na tinutukoy. Dahil nga, pinawalang bisa naman din ng source of information, di ba? Si General Villanueva. Na-lift na rin ng komite sa Senado ang contempt order laban kay Sheila Go, kapatid umano ni Alice, at ipinauubaya na ang kustudiya niya sa Bureau of Immigration. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Nanindigan si dating PNP Chief Benjamin Acorda Jr. na di siya nasangkot sa kahit anong operasyon ng Pogo. Kasunod yan ng lumutang na larawan sa Senado kung saan kasama niya ang ilang personalidad na konektado sa Pogo. Nakatutok si June Veneracion. Nang ilabas sa Senado ang litratong ito ni dating PNP Chief Benjamin Acorda Jr. kasama ang ilang personalidad na inuugnay sa iligal na Pogo. Nasaktan si Acorda. Talagang masakit because for 37 years I tried to keep my records clean, pero just for one picture or many pictures and with so many innuendos, nasira agad. Pero kasama na yan sa serbisyo. Git niya, hindi umano siya kailanman nasangkot sa operasyon ng iligal na Pogo at iba pang iligal na transaksyon. Siya pa nga umano ang nagutos na i-raid ang Pogo sa Banbantarlac nitong Marso. I never tolerated or transacted illegal activities with my friends. Kung lumapit man sila kung may tutulong para sa bayan yan at saka kung anong mga dapat na pag-usapan, legal lang ako. Hindi ako nakikipag-transact sa illegal. Ang PAGCOR official na si retired Brigadier General Raul Villanueva ang nagsabi nitong September 17 na may mga unverified intel report na isang ex-PNP chief ang tumulong kay Go at nasa payolo pa niya umano. Sa muli niyang pagharap sa Senado kahapon, humingi siya ng paumanhin sa mga dating PNP chief na naapektuhan ng kanyang sinabi. I can face anybody squarely, eye to eye, without flinching an eye. Masabi ko, malinis po tayo dyan kay Alice Go, wala tayong pakialam dyan. Sa pagtakas niya, hindi rin ako tumatanggap ng pera sa kanya. Sinabi na ng Senado na iimbitahan nila si Acorda sa susunod na hearing. Handa namang humarap si Acorda, bagamat di pa nakakatanggap ng imbitasyon mula sa Senado. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Certified urgent o pinamamadali na ni Pangulong Bongbong Marcos ang panukaling budget para sa 2025. Target yang ipasa ngayong araw, bagamat kailangan pang ipasa sa plenaryo ang budget ng Office of the Vice President na hindi pa rin sinisipot ng bise o sino man sa kanyang opisina. Nakatutok si Ivan Mayrina.
Nang maglatag ang Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC ng mga prioridad na panukala kanina, may mahalaga silang isinaalang-alang. Kagabi pa kasi sinertipikahan ni Pangulong Bongbong Marcos na urgent ang pagpasa sa 5.3 trillion pesos sa national budget para sa 2025. At dahil huling araw ng sesyon ng Kongreso ngayong araw, bago mag-adjourn sa September 28, may pangako ang Kamara. May tatapos natin itong gabi dahil sa pagka-certify ng Malacanang urgent po itong batas na ito po. Kapag nakalusot sa Kamara, ay saka ito bubusisiin ng Senado bago pag-isahin ang bersyon ng parehong kapulungan sa Bicameral Conference Committee. Pagkatapos ay saka lang ito palalagdaan sa Pangulo para maging ganap na batas. Sa ngayon, on schedule ang mga pagdinig sa komite ng Senado at minaasahan namin na ito'y maaprubahan ng may sapat na panahon para ito'y mabasa at ma-review ng Pangulo. Isang isyong kailangan resolbahin ay ang panukalang budget ng Office of the Vice President na hindi na ididepensa sa budget hearing at kalaunay hindi na rin sinipot ni VP Sara o ng kanyang mga kinatawan. Humantong na nga ito sa panawagan ng ilang kongresista magbitiw na si Duterte kung ayaw gampanan ang tungkulin bilang vice-presidente dahil sa hindi pa rin pagsipot hanggang kanina. What will happen po pag hindi siya dumating, si Vice President? Abangan ang susunod na kabanata sa saba. Pero hindi, sa totoo lang po, we will take this matter up shortly and you will soon be informed of its resolution po. Before tonight's end, we will come to a resolution. Mahigit 2 billion pesos ang hinihing budget ng OVP. Pero mahigit 733 million pesos lang ang inaprobahan. Kasunod ang tensyonadong paghaharap ng bise at ilang kongresista at hindi na pagsipot ng bise sa mga sumunod na budget hearing. Gayunman, ang pagtatapyas ay dahil umano sa mga programa ng bise na ginagawa na rin ng ibang kagawaran. Mahigit 6 milyong pisong pondo para sa medical assistance sa mga mahihirap ang inilipat na sa Department of Health. Halos ganyan din kalaki ang pondo para sa tulong tulad ng pampalibing, transportasyon at iba pang pang-ayuda sa mahihirap na inilipat naman sa DSWD. Bukod sa budget, priority ding may sa batas ngayong taon ang amendment sa EPIRA na layong pababain ang presyo ng kuryente. Ngayon din ang amendment sa mga batas kaugnay ng Universal Healthcare at Agrarian Reform Program. Pati batas na lilikha sa Department of Water at batas para sa mas matagal na pag-upa ng mga dayuhan sa mga ari-arian. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Naniniwala ang Armed Forces of the Philippines na mas nakakabuti ang pananatili sa bansa ng missile launcher ng Amerika. Sa kabila yan ang pahayag ng China na pang-uudyok umano ito ng gulo dahil may kakayahang umabot sa katimugang bahagi ng mainland China. Nakatutok si Chino Gaston. Sa isang paliparan sa Ilocos Norte, nakapwesto ang isang missile system ng Amerika, ang Typhoon Mid-Range Capability o MRC missile launcher ng US. Dinala sa Pilipinas noong US-Philippine Balikatan Exercises noong Abril at hindi na inalis ng Pilipinas. Ang pananatili ng Typhoon launcher sa Luzon at sunod-sunod na pagbili ng barko, eroplano at iba pang armas ng Pilipinas, inalmahan ng China. Tinawag ng China ng pang-uudyok ng gulo at ugat daw ng arms race sa rehiyon. Bagay na sinagot ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. Kung sila nagsasabi may arms race, sila mas malaki, dapat sila magbigay ng halimbawa. Sirain nila yung nuclear arsenal nila, alisin nila yung ballistic capability nila, tibagin nila yung mischief reef, at saka yung ibang mga ginawan nila ng artificial na islands. Umalis sila sa West Philippine Sea. Nagsasabi sila ng arms race pagkatapos sila naman nauna. Mukhang hiwalay yung dila. Pero bakit nga ba nababahala ang China sa pananatili ng Typhoon missile launcher sa bansa? Ang launcher may kakayahang magpalipad ng cruise missiles na aabot hanggang 1,600 kilometers ayon sa ulat ng Reuters. Kung titingnan sa mapa, nasa loob ng strike range nito ang katimugang bahagi ng mainland China at anumang parte ng West Philippine Sea. Para kay AFP Chief General Romeo Bronner, mas nakabubuti sa bansa na manatili ang missile launcher dito. If I were given the choice, I would like to have the Typhoons here in the Philippines forever. Dahil kailangan natin yan para sa depensa natin. Binanggit natin yung intention natin na kung pwede ay manatili yung Typhoons dito sa Pilipinas. And how did the US respond, sir, in well, wala pa. We're still waiting for their response.
Sa ulat ng Reuters, ayon sa isang senior government official, wala pa raw plano ang Amerika na i-pull out ang mga ito. Dumalo kanina sina Secretary Teodoro at General Bronner sa pagbubukas ng Asian Defense and Security Expo sa Pasay City, kung saan tampok ang sari-saring makabagong armas gaya ng smart bombs, mga missiles, armored vehicles, surveillance systems at military drones. This logistics UAV can carry 50 kgs, can be used for delivery inland and on ship as well. We attuned these drones to work in the sea, maritime, and more than 4 nodes can fly together and work together to execute a task. Hindi raw arms race o paramihan ng armas ang pakay ng Pilipinas sa patuloy na pagbili ng karagdagang military equipment gaya ng mga fighter jets tulad nito, kundi para magkaroon lamang ng sapat na kakayahan para idepensa ang sarili sa lupa man, karagatan o himpapawid. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok, 24 oras. Nagkaroon po ng minor phreatic eruption sa main crater ng Taal Volcano. Nakuna ng thermal camera kaninang madaling araw ang pagsingaw ng bulkan na umabot sa 600 metro ang taas. Sabi ng PHIVOLCS, nasa alert level 1 pa rin ang Taal Volcano at wala pang nagbabadyang mas malaking pagsabog. Dahil din sa ibinubugang asupre ng Canlaon Volcano na nasa alert level 2, sinuspindi ang klase ngayong araw sa Bago City, Negros Occidental. Bukod sa masangsang na amoy, nagdulot din ito ng volcanic smog. Sa Albay naman, nilagare at pinagtatanggal ng mga di pa kilalang salarin ang ilang bahagi ng metal fencing sa Upper Lidong Observation Station ng PHIVOLCS. Matatagpuan dito ang ilang kagamitang napakahalaga raw sa pagmomonitor ng Mayon Volcano. Sa ngayon, wala naman daw kakaibang aktibidad ang naturang bulkan. Mga kapuso, isang low-pressure area ang namataan sa labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Huli itong namataan sa layong 2,895 kilometers silangan ng Central Luzon. Ayon sa Pag-asa, masyado pa itong malayo sa ngayon para makaapekto sa bansa pero patuloy na imomonitor kung tutumbukin ito ang PAR sa mga susunod na araw. Bukod dyan, may isa pang LPA na posibleng mabuo sa loob ng PAR bukas o sa Biyernes sa may silangan ng Extreme Northern Luzon. May tsansa itong maging bagyo at sakaling matuloy ay tatawaging Bagyong Julian. Pwede pang magkaroon ng pagbabago kaya patuloy na umantabay sa mga update. Sa ngayon, Intertropical Convergence Zone o ITCZ ang makakaapekto sa malaking bahagi ng bansa kasabay ng patuloy na pag-iral ng easterlies. Ang ITCZ ay binubuo ng mga kaulapan mula sa pagsasalubong ng hangin mula sa northern at southern hemisphere. Maulang panahon ang dadalhin nito sa mga apektadong lugar. At base po sa datos ng Metro Weather, posible ang ulan bukas ng umaga sa ilang bahagi ng Palawan at Western Visayas. May mga pag-ulan na rin sa hapon sa Ilocos Provinces, Cordillera, Cagayan Valley, Central Luzon, ilang lugar sa Calabarzon at Bicol Region, pati sa ilang bahagi ng Mimaropa. Posible rin yan sa Eastern at Central Visayas at malaking bahagi ng Mindanao. May heavy to intense rains na posibleng magdulot ng baha o landslide, kaya ingat po mga kapuso. May tsansa rin ng ulan sa Metro Manila bukas, lalo na bandang hapon dahil sa thunderstorms. Sa Senado na lang umano haharap si Vice President Sara Duterte kaugnay sa pagdinig sa budget ng kanyang opisina. Pagdidiin pa niya, hindi siya magre-resign. Nakatutok si Marisol Abduraman. Hindi ako aalis dito dahil nilagay ako ng mga tao dito believing that I will work for the country. And that is what we did. We worked. Yan ang tugon ni Vice President Sara Duterte matapos sabihin ng isang kongresista na kung di na interesado ang busy sa kanyang trabaho ay maaaring hingin ang pagbibitiw niya sa pwesto. Hindi naman kasi ako sasagot sa young guns dahil kailangan ko sumagot sa 32 million na bumoto sa akin, hindi sa isa or dalawa na tao.
Binatikos ng mga kongresista si VP Sara dahil sa hindi nito pagsipot sa Kongreso para depensahan ang hinihinging budget ng Office of the Vice President para sa taong 2025. Noong panahong yun, lumabas ang usap-usapang nasa isang beach sa Calaguas Island ang bise habang hinihintay siya sa Kongreso. Paglilinaw ngayon ni Duterte, nagpunta nga siya sa Calaguas Island pero maaga naman daw silang umalis sa isla at wala pang hearing noon. 32 was it na umalis ako doon sa Calaguas. Ang budget hearing started 10 a.m. So tama din ako. Walang budget hearing na nangyayari at 6:32 a.m. Walang congressman magigising ng 6:32 a.m. para magtrabaho. Ang gumagawa lang ng ganyan ang mga executives na hindi natutulog para magtrabaho. So by the time na nag-hearing sila sa budget, 10 a.m., nandun na kami sa Vinson's poblasyon. Umiikot na kami doon sa iba't iba nilang landmarks sa Vinson's. Ang sabi ngayon ni Bise, sa pagdinig sa Senado na lamang siya dadalo sa pagtalakay ng 2025 budget ng OVP. Bagamat, hindi na raw siya umaasang maibabalik pa ang mahigit sa kalahating tinapes ng komite sa Kamara sa kanilang budget. Naghahanap lamang daw kasi ang mga kongresista ng impormasyon para makapagsulong ng impeachment case laban sa kanya. Gumawa sila ng isa pang track na resignation. Parang papalabas nila, impeach ka namin for wrongdoing, whatever. And then, itong isang grupo na ito, umalis ka dyan. Kasi kapag hindi ka umalis, kapit-tuko ka. Alam na rin daw ni VP ang nasa likod ng impeachment laban sa kanya. Pero hindi na muna niya pinangalanan kung sino ito. Pero nang tanungin kung kilala namin ang nasabing personalidad. At the proper time, siguro, pag lumabas na yung story about sa kanya, sasabihin ko yung lahat ng alam ko. Alam niyo, we know the person. Alam niyo kung sino. Gusto niyo lang manggaling sa akin. Iisa lang ang handler ni Risa Ontiveros, ni Sonny Trillanes, at ni Franz Castro. Hinihintay rin daw ng bise na meron magsalita tungkol sa kanya sa hearing sa House Committee on Good Government. Meron pa nga raw itong video. Tapos sabi nila ako daw yung hindi mapagkatiwalaan. Hindi nga lumalabas yung video. Wala nga nakakaalam ng video eh. Ako lang. Video, ma'am. Ma'am, anong video, ma'am? Basta. Sabi ni VP, siya ang ginagawang diversionary tactics. Nakikita niyo ba na meron silang landmark legislation? Mula. Inuubos nila yung oras ng mga tao. Kita niyo yung mga tao. Hininga namin ng reaksyon ang pamunuan ng Kamara, sina Senador Risa Hontiveros, Representative Franz Castro at dating Senador Sonny Trillanes. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Mabilis na chikahan tayo para updated sa showbiz happenings. Carrots, get ready na makipag-adjunize for tonight dahil this January 2025 na ang Right There, Right Here World Tour sa Bulacan ng 17. Bittersweet ang announcement dahil hindi makakasama ang two members na sina Joan at Jonghan at this 2025 din dapat abangan ang World Tour and comeback ng Blackpink for Blinks. Drummer at pianist, truly Julian San Jose is the limitless star sa kanyang latest song cover ng Die With A Smile ni Bruno Mars at Lady Gaga. Siyempre, all support ang kanyang boyfriend na si Raver Cruz sa kanyang outstanding cover. Attention because MMD goes blonde. Talk of the town ngayon ang newest look ni Sparkle Queen, Michelle D, as she goes blonde. Shook naman ang netizen sa transformation, bagay na bagay naman daw ang look sa beauty queen. Isinalang na sa plenaryo ng Kamara ang budget ng Office of the Vice President kahit hindi dumalo si Vice President Sara Duterte o ang kanyang kinatawan. Imbes na 2 bilyong pisong hinihinging budget, wala pang kalahati ang gustong ibigay ng Kamara. Nakatutok si Maki Pulido.
Sa halip ng 2 billion pesos na hinihinging budget ng opisina ni Vice President Sara Duterte, 733 million pesos lang ang isinalang sa plenaryo na budget proposal para sa OVP ng sponsor nitong si Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adjong. Base yan sa rekomendasyon ng Committee on Appropriations matapos alisin ang budget sa ilang programa ng OVP na duplication o ginagawa na ng ibang kagawaran. Kaya hindi raw ito dapat ituring na pagtapyas. These agencies whose mandate, really part of their inherent mandate, power, duty is to provide these services, will be the one to implement this program according, Mr. Chair, to the arrangement and the mechanism that the Office of the Vice President would enter into. Sabi ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, mataas pa ang mahigit 700 million pesos. Panukala niya, sapat lang na pondo para hindi maapektuhan ang sahod ng mga tauhan ng OVP. Dahil walang niha-niho, hindi natin alam kung saan gagamitin, saan ginamit yung yung pondo. Kaya po, Mr. Speaker, ang aking pong panukala, ang pinopropose ko pong budget sa Office of the Vice President ay 529,593,700. These are just mere manifestation, and the body can exercise its plenary powers to either accept or to reject any possible proposals, especially if it's an individual amendment. Dahil wala ngang tauhan ng OVP na pwedeng usisain kung paano ginamit ang mga nakaraang budget at paano gagastusin ang hiling nitong budget, wala na ring nagtanong. Kabilang sa gusto sanang malaman ng Makabayan Block ay kung saan napunta ang 70 million pesos na confidential fund na naubos sa loob lang ng 11 araw noong 2022 na ipinapasauli ng Commission on Audit. Bakit hindi nagpakita ang OVP? Inaabandona na ba niya ang duty niya bilang vice-presidente? Duty ang pagsagot sa tanong sa budget deliberation dahil pera ng taong bayan ang pinag-uusapan dito. Hindi ito choice na pwedeng i-forgo na lang. Sa manifestation naman ni Camarines Sur Representative Gabriel Bordado, inihambing niya ang 2 bilyong pisong pondong hinihingi ng opisina ni Vice President Duterte sa pondo ni dating Vice President Leni Robredo na nasa 700 million pesos lang. Despite these constraints, Mr. Speaker, Vice President Robredo's office was able to implement impactful, transparent programs focused on addressing the deleterious effects of the pandemic, among other things, with every peso accounted for and allocated prudently. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok 24 oras. Magpapatuloy pa o tatapusin na? Ang sagot dyan, ang isa sa inaabangan sa Hello Love Again, ang sequel sa box office hit ni Alden Richards at Catherine Bernardo. Teaser pa lang, ramdam ng hugot ni Ethan at Joy. Makichika kay Nelson Canlas. Joy, I want you to live your dreams. Magtatagpo din ang mga features natin ngayong araw. Let's make that happen. Ang naputol na love story ni Joy at Ethan sa Hello Love Goodbye noong 2019. Joy is here in Canada! Malapit na nating masundan sa pagpapalabas sa big screen ng Hello Love Again sa November. I miss my Joy here in Hong Kong. Andyan pa rin kaya ako sa puso mo. Si Asia's multimedia star Alden Richards, thankful sa love na ipinakita ng kanilang fans ni Catherine Bernardo sa nagdaang advanced ticket selling ng pelikula. At bilang treat sa fans, inilabas na ang teaser ng film. Time starts now! Ilang eksena pa lang, ramdam na ang bigat at lungkot sa mga karakter. One hot Americano, tall. One hot Americano for Joy. For Marie, Joy is gone. Kami naman ni Kat, when we talk about the film, parang we see to it that we don't really put much pressure and expectations to it.
we will just let the audience decide. We know we have a good film. We know we have a great film. Itong parating naming pelikulang Hello Love Again, yung excitement, gusto natin na ma-excite sila dito sa pelikula namin ni Gath as much as we are. Bukod sa Hello Love Again, busy rin si Alden sa Pulang Araw. Mamayang gabi, makakatakas na ang kanyang karakter na si Eduardo sa torture chamber ng mga Hapon. Pero hindi pa raw dito nagtatapos ang kanyang kalbaryo. Ito na talaga yung hardships ng lahat ng characters namin, all towards the greater war. Kasi meron pa talagang mas malaking labanan na magaganap sa pagitan ng mga Hapones, Amerikano at Pilipino. So, ito yung slow na mga patikim namin para sa audience. Aminado si Alden na malaking pahirap na i-shoot ang mga eksena niya ngayon, partikular na ang torture scenes. Oras daw ang binibilang na nasa loob siya ng isang mainit at maruming karsel. Sumisigaw. Naiinitan. Bakit mo ginagawa ito sa amin? Dagdag pa ang emosyon na ibinibigay niya sa eksena. At ang way ni Alden to distress. Mabigat talaga. Cellphone lang ako dyan or whatever. Manonood ng mga videos. Manonood lang ng videos just to get my mind off of it. Kasi pag masyado mo siyang minethod, if you dwell deeper into what's really happening, it's a very depressing story. Especially on Eduardo's part. Medyo hindi, I am really amazed on how resilient Eduardo is when it comes to these kinds of moments in his life. Nelson Canlas updated sa Showbiz Happenings. Nangangamba mga magsasaka para sa kanilang kita sa 2025. Kasunod yan ang anunsyo ng Agriculture Department na magmumura ang bigas sa Enero. Yan ang tinutukan ni Sandra Aguinaldo. Kung 52 ngayon ang kunyari ang bigas, dapat by January nasa 48 na lang yan. Kung 50 ang bigas ngayon, 45 dapat yan by January. Yan ang aking estimates. Anunsyo ito kahapon ng Department of Agriculture kaugnay ng mas mababang presyo ng bigas pagdating ng Enero ng susunod na taon. Marami pa tayong stocks yung stocks na imported na nabili ng mahal, paubos na. But the problem is, maraming nabiling local palay at a very high price, 30 pesos per kilo from January to June of this year. Marami pang stock nun. So, but paubos na rin tingin ko by November yan. Sang-ayon dyan ang Samahang Industriya ng Agrikultura dahil nalalapit na raw ang anihan simula katapusan ng Oktubre hanggang Disyembre. This coming ani is mga 8 to 9 million metric tons. Hopefully, abot tayo ng mas malaki pa kung ang bili natin ng palay is 23 pesos. Doon magkakaroon ng pagbaba ng presyo yung bigas natin by January. Ganyan din ang paniwala ng grupong Federation of Free Farmers. Ang tanong, kung mananatili bang mababa ang presyo ng bigas? Parating na kasi yung ani natin. So even without the tariff cuts, the prices will naturally go down. We don't see any reason why the DA is so obsessed with bringing down the prices of rice when hindi naman sila ang nagtulak niyan. Ang susunod na tanong dyan, how about after January? Mananatili bang mababa yan? Pero kung good news sa mga mamimili ang inaasahang pagbaba ng presyo ng bigas, sa anunsyo raw ng DA, asahan ng liliit ang kita ng mga magsasakang Pilipino sa anihang darating. Dapat yung mga miller and traders bumili ng mas mababa na palay para makuha yung 7 pesos. Yung mga traders ngayon na bumibili na ng palay ng mga magsasaka dahil harvest time na, kaya ang nangyayari ngayon, binababaan nila yung presyo ng palay para maniguro sila na pagdating ng October, November, kikita pa rin sila. Sa Paway, Ilocos Norte, malungkot na nga ang ilang magsasaka na nakausap ng GMA Integrated News. Mahirapan kami mga magsasaka. Mahal yung yung binibili namin ng abono. Sa datos na nakalap ng GMA Integrated News Research, lumabas na nasa 5 pesos ang paggalaw sa imported regular milled rice, 3 pesos and 71 centavos naman sa well milled, mula nang babaan ang tariff ng imported rice.
Pero ang local regular milled bumaba lang ng 72 centavos at 53 centavos naman ang well milled. Kapwa ay giniit ng SINAG at Federation of Free Farmers na hindi ang Executive Order 62 na nagbaba ng rice tariff sa imported na bigas ang dapat pasalamatan sa inaasang pagbaba ng presyo. Dapat nga raw pawalang bisa na ang EO. Sa pag-aaral ng FFF, mula nang pirmahan ni Pangulong Marcos ang EO 62 nitong June, hindi naman gaanong bumaba ang presyo sa pagpasok na imported rice na mas mababa ang taripa. Sa halip, kumita ang mga rice importer ng tinatayang 5 billion pesos, sabi ni Montemayor. Kung sasabayan pa yan ng cheap imports because of the tariff cuts, parang overkill na siya. Yung natipid ng mga importers sa tariff because of the tariff cut, naglalaro ng 6 pesos per kilo. Hininga namin na reaksyon dito ang Malacanang at Department of Agriculture. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. Ibinunyag ni dating DepEd Undersecretary Gloria Humamil Mercado na nakatanggap umano siya ng mga sobreng may lamang pera galing kay Vice President Sara Duterte. Nangyari umano ito nung umupo siya bilang head of the procurement entity ng DepEd mula February hanggang September 2023. Buwan-buwan daw siyang nakatanggap ng envelope na may tig 50,000 pesos na inaabot ni Assistant Secretary Sunshine Fajarda. Kahit kailan, hindi niya raw binuksan ang mga nasabing envelope nung nanunungkulan pa sa DepEd. At nang magretiro, ibinigay niya ang mga pera sa isang non-government organization. Nabanggit din ni Mercado sa kanyang affidavit si Attorney Reynold Munsayak na dating Assistant Secretary ng DepEd for Procurement tungkol sa isang bidding noong 2023. Pero nang igiit niya raw na kailangang sundin ang mga panuntunan sa procurement, pinagbibitiw na siya sa katungkulan. Pinabulaanan ni Munsayak ang pahayag ni Mercado. Walang direktang sagot si Vice President Sara Duterte sa aligasyon kaugnay ng sobreng may laman umanong pera. Pero disgruntled employee o may hinanakit umanong sa merkado dahil pinagbitiw niya dahil sa issue ng trust and confidence. Nagsolicit umano sa merkado sa isang kumpanya gamit ang pangalan ng Vice-Presidente. Naglabas ang OVP ng isang liham na pirmado ni Mercado kung saan ay binanggit ang pangalan ni Vice President Sara Duterte. Kalakip nito ang breakdown ng mga kagamitan at total cost na nagkakahalaga ng 16 million pesos. Itinanggi yan ni Mercado. At yan, ang mga balita ngayong Miyerkules. Mga kapuso, 91 days na lang, Pasko na. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras. Ibinunyag ni dating DepEd Undersecretary Gloria Humamil Mercado na nakatanggap umano siya ng mga sobreng may lamang pera galing kay Vice President Sara Duterte. Nangyari umano ito nung umupo siya bilang head of the procurement entity ng DepEd mula February hanggang September 2023. Buwan-buwan daw siyang nakatanggap ng envelope na may tig 50,000 pesos na inaabot ni Assistant Secretary Sunshine Fajarda. Kahit kailan, hindi niya raw binuksan ang mga nasabing envelope nung nanunungkulan pa sa DepEd. At nang magretiro, ibinigay niya ang mga pera sa isang non-government organization. Nabanggit din ni Mercado sa kanyang affidavit si Attorney Reynold Munsayak na dating Assistant Secretary ng DepEd for Procurement tungkol sa isang bidding noong 2023. Pero nang igiit niya raw na kailangang sundin ang mga panuntunan sa procurement, pinagbibitiw na siya sa katungkulan. Pinabulaanan ni Munsayak ang pahayag ni Mercado. Walang direktang sagot si Vice President Sara Duterte sa aligasyon kaugnay ng sobreng may laman umanong pera. Pero disgruntled employee o may hinanakit umanong sa merkado dahil pinagbitiw niya dahil sa issue ng trust and confidence. Nagsolicit umano sa merkado sa isang kumpanya gamit ang pangalan ng Vice-Presidente.
Naglabas ang OVP ng isang liham na pirmado ni Mercado kung saan ay binanggit ang pangalan ni Vice President Sara Duterte. Kalakip nito ang breakdown ng mga kagamitan at total cost na nagkakahalaga ng 16 million pesos. Itinanggi yan ni Mercado. At yan, ang mga balita ngayong Miyerkules. Mga kapuso, 91 days na lang, Pasko na. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.